your light in times of darkness. Alam niyo, ang buhay po natin ay nakakaranas talaga ng mga pag-alon, no? At pag no, we go ups and downs of our lives, and there are darkness coming into our lives sometimes, no? Lahat po tayo niyan, wala pong nakakaligtas diyan. Mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, nakatira ka sa Amerika o sa pinakamayamang bansa o pinakamahirap na bansa, anumang kinalalagyan mo na bansa, still, no? Merong pong mga pinagdadaanan na bagyo ng buhay, dilim ng buhay, at kabigatan ng buhay. Huwag mong sabihin na, hindi, mayaman ako, matalino ako, gwapo ako, maganda ako. Kahit ano pong itsura ng tao, wala po sanang magaganda na na-depress, wala nang gwapo na nadidepress, ano? At wala na sanang mayaman na nadidepress at nagpapakamatay at nagkakaroon ng problema. Lahat mayroong problema, no? Mayroong pong mga pinagdadaanan. So, titingnan po natin dito po sa biblical point of view, paano dumarating ang rescue o liwanag sa panahon ng ating pong dilim na kalagayan ng buhay po natin. Actually, minsan yung mga dilim na pinagdadaanan natin ay sarili nating kagagawan kung bakit nagdilim ang paligid natin, no? Maybe you switch off the light. At yung iba naman ay talagang kagagawan ng tao sa paligid po nila, or yung iba naman ay talagang yun nga, naloko, no? Minsan naman yung iba ay sila yung nanloko, yung iba naman ay talagang hindi sinasadya, no? May bunga ng mga maling desisyon. So, meron pong iba't ibang kadahilanan kung bakit po merong mga dilubyo or bagyo, tsunami, or pagsubok at dilim sa buhay po natin. So, whatever it is, what we need on times of our troubles or in times of our darkness is rescue. Now, meron pong tagpo dito sa Matthew chapter 14 na tumawid po ang mga alagad sa dagat po ng Galilea. At ito po'y katatapos po ng kanilang gawain, ano, at nagpakain ng Panginoong Hesus ng 5,000 katao, at nauna po silang tumawid dahil si Jesus po ay nagpray muna. Oh. Ngayon, habang sila po ay nagsasagwan, about madaling araw, 3 o'clock in the morning, no? Bigla pong nagkaroon ng bagyo sa kanila pong paglalakbay. Sabi rito sa verse 24 ng chapter 14, Matthew, meanwhile, the disciples were in trouble far away from land. So malayo na sila sa lupa Ano? Kaya nandun na sila sa kalagitnaan ng kanila pong biyahe. They are far away from land. At ang kanila pong na-encounter is a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. Hindi po ito madaling kinakaharap. And verse 25, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. Ito po maganda rito, no? Ito ba'y nagkataon lang na nung dumating ang bagyo sa kanilang buhay, ang Panginoon naman ay paparating? Ano? Nagkakataon ba to? Pero alam mo ninyo, I think hindi siya nagkakataon, kundi talagang there is always a rescue in every circumstances, in every typhoon, in every storm, and every strong winds of our lives. At ang sabi po sa verse 26, when the disciples saw him walking on the water, they were terrified. Natakot sila. Siyempre, sino ba naman ang naglalakad sa gitna ng dagat, sa madaling araw at ang lakas ng hangin, ang lakas ng alon, tapos merong naglalakad na makita, talagang matatakot ka nga naman, sa mga mangingisda na nakikinig po sa atin. Or sa mga bumibiyahe sa dagat, o limawa lang sa barko, bumibiyahe ka dyan papuntang Mindoro, papuntang Marinduque, papuntang Bicol, o papuntang Mindanao, nasa kalagitnaan kayo, madaling araw, malakas ang ulan, malakas ang alon, tapos biglang merong nakalutang doon na naglalakad sa dagat. Talagang matatakot ka,
humanly, matatakot ka talaga. Kasi di nila nakita ang Panginoon eh. So sabi rito, they were terrified. And in their fear, they cried out. Grabe, no? Natakot sila. Sabi nila, no, it's a ghost. May multo. Dalalya. Nadagit yung Ilocano yan. Ako, dalalya. May multo. Hmm. So, yun po yung sabi po dun sa verse 26. Pero, alam mo ninyo, sumagot ang Panginoon dun sa verse 27. At gusto ko po yung sagot ni Lord. At yun po ang ating pong pag-uusapan, yung sagot ng Panginoon nung natakot ang mga alagad. Could you imagine, binabayo na sila ng bagyo, binabayo na sila ng hangin, at sila'y papalubog na pagkatapos, eto ngayon, takot pa sila dahil may nakita pa silang naglalakad sa tubig sa panahon ng 3:00 ng madaling araw. Nakakatakot nga naman, Pero ito po sabi ni Lord, but Jesus spoke to them at once. Don't be afraid. He said, take courage. I am here. Okay. Ano po ang unang-unang sasabihin ng Panginoon kapag tayo po'y kinakain ng takot? Kasi dami natin kinakatakutan eh. Hindi ka lang takot sa multo, takot ka sa kinabukasan. Yung iba, takot tumanda, takot na mawalan ng pera. May 5 milyon pa siya. Nag-aalala na kung bakit wala nang pumapasok, so nagwo-worry na kung, alam mo ninyo, kapag kinain ng takot ng isang tao, ay hindi na niya makikita yung magandang kinabukasan. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng takot sa puso, hindi mo na nakikita yung very good future and a very bright tomorrow. No bright tomorrow for those people who are living in fear, living in worriness. Hindi mo nakikita yung matutupad na pangako ng Diyos or hindi mo rin makikita that there's rescue coming in. Kaya natatakot ka. Pero ang sasabihin ni Lord every time na ikaw ay natatakot sa buhay is do not be afraid. Do not be afraid. Anong kinakatakutan mo ngayon, kapatid? Do not be afraid. Yung iba sa inyo natatakot sa kanila pong karamdaman. Natatakot sa financial crisis or pampaaral sa mga anak o anuman. Ang sabi ni Lord, do not be afraid. So whatever difficulties that you are facing right now, the Lord says to you right now, do not be afraid. And take courage. Ayan, take courage. Do not be afraid, take courage. And ito po yung huling sinabi ng Panginoon. Tatlo yan eh. Don't be afraid, take courage, I am here. Doon po sa New Living Translation, I am here. Doon po sa King James Version, sa New King James Version, immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer. So yung pong take courage doon is, be of good cheer. Lakasan ninyo ang inyong loob. It is I. Do not be afraid. It is I. Ako to. Pero alam nyo, doon po sa Greek, ang pagkasabi po nung I am here or it is I is that I am is here. Yan. Sabi ganon, ganito ang pagkasabi ni Lord. Pagka pupunta po tayo dun sa original na pagkasabi. Do not be afraid. Take courage. The I am is here. Oh, glory to God. Hallelujah. Mas binigyan ng Panginoon ng linaw na the I am is here. The rescue. Alam niyo, yung the word I am, ipinakilala po ng Diyos kay Moses. Doon sa Exodus chapter 3, verse 14. Nung tinanong ni Moses, sino ang sasabihin kong nagpadala sa akin kung tatanungin ng mga Israelita? Sino nagpadala sa iyo? Anong pangalan? And the Lord says to Moses, tell them, I am. Yan. Ang nagpadala sa iyo ay si I am. Alam po ninyo, that is the name of God, the present rescuer in your times of trouble. The present provision in your times of needs. The present healer in times of your sickness. I am. The word I am, that is, I am who I am. At si Jesus po, sinabi niya, kung hindi kayo maniniwala na ako si I am, doon sa
John chapter 8. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At siya ngayon, ipinakilala niya yung sarili niya, do not be afraid. Take courage. The I am is here. So in your troubles, in your darkness, in your fearful situation, darating ang Panginoon at sasabihin niya sa iyo ngayon, do not be afraid, take courage, be of good cheer, the I am is here. Ooh, glory. So the I am is with you all the days of your life. The I am will come always with you. Actually, sinabi po ng Panginoon o ng Bible that He is always with us. Anong pangako niya doon po sa Matthew 28? I will be with you until the end of time. Until the end of ages. I will be with you. So, the I am will be with you. Especially in times of troubles. Kaya kapatid, are you going through a dark, difficult moment in your life? And maybe perhaps the storm just rages on with, no let up, and you are trembling in fear. Nanginginig ka na sa takot ngayon. At nararamdaman mo na anytime now, you may just cave in and go under because you cannot beat this storm. Palubog na ako. Wala na. Palubog ng negosyo. Palubog ng sitwasyon. Palubog ng ministry. Palubog ng buhay. Palubog na ang lahat sa buhay natin. Maybe you are thinking of that right now. Kapatid, hindi ka lulubog. The rescue will come upon you. Hindi po nagkataon na sa kanila pong pinagdadaanan, bigla pong lumitaw ang Panginoon na kinatakutan nila. Friend, the I am is with you right now. The I am is your rescuer. So be comforted that Jesus sees what you are going through and He always comes to where you are in your darkest hour. Lagi pong dumarating ang Panginoon sa kinalalagyan po ng iyong darkest moment. Kaya nga po, He is the best comforter. And the best comfort that you can get into. The best comfort that you can, lean onto. Magandang sandalan ang Panginoon. He did that for His disciples. Dito po sa point na to, sa tagpong ito, sa isang mabagyo, stormy na kalagayan po ng dagat ng Galilea. Friend, Jesus came walking on the stormy waters, walking on top of the problem that was threatening to overwhelm the disciples. He is indeed the King and Lord over the storms. Wow! Kaya ano bang bagyo sa buhay mo, the King and Lord over the storms will come to rescue. You understand that? At wala pong bagyo, tsunami, o anuman pong signal o lakas ng bagyo na yan na po pwedeng lumupig sa kapangyarihan ng rescuer na darating sa iyo. It is more than the rescue of a big ship, no? Kahit Titanic pa yan. Kasi kung magre-rescue sa iyo, yung ship din, baka lulubog din yan. Pero ang Panginoon, glory to God, He is the King and Lord over the storm. Pakisabi nga natin yan. Pakisulat nga po ninyo yan. Jesus is the King and Lord over the storm. Thank you, Lord. So, ano po ang gagawin po natin kapag dumating po ang storm sa buhay po natin? Number one is this. Let your eyes are on to Christ. Let your eyes focus to Christ. When your eyes focus on Christ, even though the storms are raging and the winds are blowing, you will know that you are above your troubles and circumstances. Kaya kapag titingnan ka, o tatanungin ka ng mga tao na, kumusta na kalagayan mo? Kumusta ka na ngayon sa iyong problema? Kumusta ka na ngayon sa sitwasyon mo sa pamilya, sa negosyo, sa mga anak, sa relative, sa ministry?
Okay, kumusta na ngayon yung problema niyo sa ganito, yung problema niyo dun sa mga tao sa paligid? Kumusta na? Minsan kinukumusta ka ng mga tao, hindi minsan wala sila, hindi dahil sa concern sila, kundi para malaman nila kung ano na ang kalagayan mo para may maitsismis, ano? Pero ito pa magandang sagot po natin, ano? When you are asking by people around you, anong kinalalagyan mo na sa iyo pong circumstances is that I am not under circumstances, I am on top of them because my God is above all. Biruin mo ang Panginoon na siyang dumarating upang mag-rescue sa kayong kalagayan, yung kinakatakutan ng mga alagad na storm, yung kinakatakutan ng mga alagad na malalakas na alon, nandun sa ibabaw ang Lord. Your rescuer is on top the problem, on top the storm, on top the waves. So if you are focusing on your eyes to Jesus, you can be on top of your problem. You are not under your problem. You are on top of your problem. Kaya masasabi mo, Satan is under my feet, di ba? Your problem is under your feet. Oh. Kaya, again, kapatid, focus your eyes to your rescuer, to Christ, your Savior. Focus on Him. Kaya nga, ang tawag sa Kanya is Savior eh. If Jesus is your Savior, then on any problem or in any circumstances or in any darkness coming in, look unto your Savior. Sino ang Savior mo? Pag dilim ang paligid mo, kailangan natin liwanag. Sino ba liwanag? Ang sabi ni Lord, I am the light. Woo, glory to God. If you are in darkness right now, what you need is light. And Jesus is the light. He is your light. So focus onto Him, switch on your eyes, your mind to the light, and the darkness in your surroundings will be enlightened. Kaya, again, focus your eyes to your Savior. Focus your eyes to Christ, your Savior. He is the light. And katulad ng sinabi ng Panginoon kanina, don't be fearful. So yan ang number 2, don't be fearful. Huwag ka matakot. Again, write your name and say, Walter, don't be fearful. Or kung meron kayong kakilala na purong takot na, alam nyo ba na kapag natatakot ang tao, ang dami pong mga cells na napaparalyze. Ang daming cells na napaparalyze sa katawan natin kapag natatakot. Kasi yung main brain natin, pag natakot po yan, mararamdaman lahat ng mga cells sa buong katawan at kapag takot ang tao, hindi nakakapag-function. Naranasan nyo na yung natakot na sa sobrang takot mo hindi ka makapag-function, hindi ka makakilos. No? Nanginginig ka. Kapag halimbawa isang sundalo, naunahan siya ng takot nung merong digmaan, first time niyang makipagdigma, kahit anong training niyan sa training ground, pagdating dun sa actual na battle, kapag naunahan ka ng takot, manghihina ka. At kapag nanghina, yung gatilyo, hindi mo na makalabit kasi nanghihina yung mga cells mo, napaparalyze sila. Hindi mo maikilos. Walang lakas yung daliri mo, walang lakas yung tuhod mo, no? Nanginginig ka. So yun po ang naibibigay ng takot. Kaya kapag naunahan ng takot ang isang tao, wala na siyang matinong kaisipan at ang kanyang nakikita na lamang ay yung pong problema. Kaya sabi po, don't be fearful. Take courage. Have the boldness. Be of good cheer. No? He will come to you. Bakit kinakailangan be of good cheer? He will come to you walking on the stormy waters of your life. His heart, hear His comforting voice. Ano sabi ni Lord? Be of good cheer. Do not be afraid. The I am is here. The I am, the God of all creation. The God who created the heavens and the earth. The God who brings life to every trees, to every animals, to every living creatures in this world. The I am who delivers the Israelites from the captives in Egypt. The I am who performs miracles.
The I am who is the same yesterday, today, and forever is here. Take courage. Do not be afraid. Huwag kang matakot. The I am is here. Your rescuer is here. Oh, glory to the name of Jesus Christ. Ano? Tingnan nyo, no? Ito po napansin ko. Nung dumating na po ang Panginoon, nakita nila, abay, ano? Doon na sila nag-focus. Yung kinakatakutan nila noon na, ano, na mga alon, doon na sila nag-focus doon sa papalapit na akala nila multo. Yung pala yung rescuer nila. At ayan po ang sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, don't be fearful. Paano maalis ang takot natin? Pakinggan mo ang sinabi ni Lord. So, to take away your fear, listen to the voice of the Lord. And the voice of the Lord is this: do not be fearful. Don't be afraid. Take courage. The I am is here. Oh, pag natatakot ka na, listen to the voice of the Lord. He will come to you in a rescue. Eh kapag wala kang narinig na boses ng Panginoon at lagi mo naririnig yung pong mga boses ng mga negatibo na lalong magpapalala ng takot mo, walang mangyayari. Kaya kapatid, keep on beholding Jesus. So, your eyes on Jesus, keep beholding, and when you behold on Him, you become like Him. You will find yourself doing things you did not know you could do. Ito po maganda kapag ikaw po'y nakabehold kay Jesus. Beholding to Jesus means thinking of His good deed for you. Thinking of what He did for you. Kasi kapag ikaw ay nagbi-behold, yung beholding kasi parang tutok mo ang iyong mata sa Kanya. Kaya lang, not talking about your physical eyes. Kasi, saan mo titingnan si Lord? No? Tumingin ka sa taas, alapaap, ulap, di ba? Kalangitan. Paano pag wala ka? So, yung beholding dito is, open your eyes in the Spirit, your mind, and focus it at the cross, how much the Lord loves you. What the Lord provides for you. How much He forgave all your sins. That in His suffering, nangyari sa Kanya upang hindi ka na mag-suffer pa. Look on Him. Behold on Him. And ano po ang nakikita ko at napansin ko. As a person, a Christian, behold unto Jesus, his life is being transformed from glory to glory. Sabi po ng Bible is, when you behold to Jesus, your life will be transformed from glory to glory to glory. Paningning ng paningning ng paningning ang buhay mo. Hindi mo namamalayan, yung mga bagay na ginagawa mo ay nagiging mabuti na. Hindi mo, as you behold unto Jesus, nakikita mo, hindi mo namamalayan yung sarili mo, naglilingkod ka na sa Lord. Ang ganda na ng ngiti mo ngayon, dati hindi ka makangiti. Hindi mo namamalayan yung sarili mo na nagpapahayag na ng kabutihan ng Panginoon. Hindi mo na namamalayan yung sarili mo, nag-aakay na ng mga tao doon sa liwanag, sa Panginoong Yesus. Hindi mo namamalayan yung buhay mo napapaganda na kasi pinapalago na ni Lord ang iyong negosyo. Pinapalago na ni Lord ang mga sambayanan mo, yung mga anak, napapagpala na. So, pag tumingin ka ngayon sa pinanggalingan mo, ang layo mo na, hindi mo namamalayan. While you do beholding Jesus, and you are transformed from glory to glory. Katulad po ni Pedro, kapatid, ikaw ay lalakad sa tubig, no? Ang himala ay mangyayari sa iyong buhay. Tingnan nyo. Si Peter, no? Grabing boldness ni Peter. Lord, kung ikaw yan, sabihin mo. Pupunta ako dyan. Oh. Si Peter, alam niya ang principle. Kinakailangan, sabihin mo na ni Lord. There should be a command. There should be a word coming out of the Lord bago po siya lumakad. So, like Peter, my friend, you can walk on water. Ibig sabihin, when you behold your eyes to Jesus, you can walk to water. Meaning, you can walk in miracle. You can walk on top of your problem. When you behold to Jesus,
nakatingin ka sa Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang ginawa sa iyo, doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagpapatawad sa iyo, ang pagbabayad niya ng ating mga kasalanan, yung pag-ibig niya sa atin, as we behold on Him, kapatid, katulad ni Peter, you can walk on water, not literally na pupunta ka sa dagat para lumakad sa tubig, kundi you can walk on top of your problem because the waves, no? Those are the problems of the apostles. Yun yung problema nila, yung waves. Pero tingnan nyo, dahil nakatingin si Pedro kay Jesus, siya po'y naglakad sa ibabaw ng storms. Ibig sabihin, you can walk on top of your problem when you behold on to Jesus. Woo, glory to the name of Jesus. I love it. No? And this happens when you are occupied with the person of Jesus. Miracles will take place in your life when you are occupied with the person of Jesus, with His resources, with His love, with His wisdom, with His ability, with His power and majesty. That's how we can behold unto Jesus. Focusing your eyes on Him, beholding Him, and you are transformed from glory to glory. Look on to the person of Jesus, behold on to His resources, na ang resources ng Panginoon ay hindi po siya mawawalan, hindi po matutuyuan, hindi po magkakaroon ng crisis. Ang resources, ang source ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang karunungan, yung kanyang abilidad, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kamanghamanghang trono. Kapatid, even during the times when you take your eyes off. Ito po, no? Ito po yung nakakatuwa rito. Kahit sa panahon na minsan, dahil sa takot mo or consciousness mo sa paligid, nakakatingin tayo, di ba? Nakakatingin tayo sa paligid po natin. Aminin natin, even I myself, kapag meron akong problema, of course, minsan natitingnan ko yung problema. At ito po, once na tumingin ka sa problema, lumulubog ka. Nagkakaroon ka ng takot. Katulad ni Pedro, tumingin siya sa problema, tumingin siya dun sa problema nila. Anong problema nila? Na kinakatakutan nila bago dumating si Lord? Yung storm, yung alon, yun ang kinakatakutan nila. Peter take off his eyes from Jesus and he looks at the waves. Eto ngayon, when you look at the waves, your problems, the darkness in your life, then you begin to sink. At eto po maganda. This is the good news. Even during the times when you take your eyes off from Jesus, He never takes off His eyes on you. Woo! The Lord Jesus Christ will never take His eyes off on you, my friend. Kaya po, ano po ibig sabihin nun? Pag ikaw ngayon ay sumigaw, katulad po ni Peter, Lord, help, dahil lumubog ka na, He will immediately stretch out His hand to catch hold of you. You will not go under. Kaya kapag ikaw man, kapatid, ay naialis mo ang iyong paningin sa Panginoon, hindi inalis ni Lord ang kanyang paningin sa iyo. The Lord will never take His eyes off from you. Pakisabi nga ninyo dyan, pakisulat nga po ninyo dyan. The Lord never takes His eyes off from me. Okay? Hindi niya kailanman tatanggalin, iaalis ang kanyang paningin sa iyo. So, there may be times that you are not able to find maybe your way back, mga kapatid. Sa mga decision natin na minsan ang layo na natin at wala na tayong, hindi na natin alam kung ano yung daan pabalik. Lumubog na talaga tayo. Hindi na natin alam kung paano natin maibabalik yung dating buhay natin, yung dating kinalalagyan natin, dahil nga sa nag-focus tayo sa problema, lumubog na ng gusto. Kapatid, when you cry out to Jesus, as Peter did, when he cried out to Jesus, okay? Jesus come in a rescue. At eto po, Jesus will hold your hands and walk you back to the boat.
Hahawakan ni Lord ang kamay mo. And you walk with Him to the boat. Kaya nga po, tatingin ninyo, hindi ko alam kung gaano kalayo na yung mukhang malayo-layo na rin yung na lakad ni Peter sa tubig. Sarap lumakad eh. Ngayon, nung lumubog siya, dahil tumingin siya sa problema, hindi naman inalis ni Lord ang kanyang paningin sa kanya. At ganun din sa sitwasyon natin ngayon. Hindi aalisin ni Lord ang kanyang paningin sa iyo, kapatid. Woo! Glory! Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. The Lord will never take His eyes off from you, my friend. And when you cry out, Lord, help! Immediately, the rescuer will come. At ito ngayon, hinawakan ni Lord ang kamay ni Peter. At nung nahawakan niya ang kamay ni Peter, hindi naman niya initya, di ba? Hindi naman niya inihagis sa bangka. Naglakad uli sila. So, ibig sabihin, nakalakad ulit si Peter doon sa tubig dahil hawak na ni Jesus ang kanyang kamay. Jesus hold the hands of Peter and Peter walked back to the boat. Again, naglakad siya sa tubig. Miracles will take place when Jesus hold on your hands. At alam niyo ba, hawak-hawak ka ng Lord ngayon. So, ibig sabihin, you are walking in miracles. You are walking above your circumstances, my friend. You feel like, parang shaky ka pa rin sa sitwasyon, kapatid, pero because you cried out for help to your Savior, then the rescue is there. The rescuer is there. And like Peter, my friend, you will realize that with your hand and His hand, the storm will come to stand still. Yung kamay mo at kamay ni Jesus, magkahawak, marirealize mo na anumang pong problema, anumang pong storm sa buhay, they will stand still. Sila'y pumapayapa. Friend, walk in water. Meaning, walk above your circumstances. Walk above your problems right now. And there's no problem that you're going through that cannot be overcome. Kasi kahit gaano kalaki yung problema na yan, kahit gaano kalaki yung alon na yan, kung naglalakad ka sa ibabaw noon, hindi ka niyan kakainin. At magagawa mo lamang na lumakad sa ibabaw ng problema kapag hawak-hawak ka ni Jesus. At ngayon, hawak-hawak ka ng Panginoon dahil minsan ka nang lumubog, ngayon ay hawak-hawak ka ni Lord. Friend, as you behold Jesus, you will find yourself doing things you did not know you could do. Yung akala mo hindi mo kayang lumakad sa tubig, akala mo hindi mo kayang lumakad sa ibabaw ng problema, nakakaya mo pala because you are beholding to Jesus and Jesus is holding your hands. So, again, your light in times of darkness is no other than your Savior, Jesus Christ. He will always come into our rescue. Father, thank you so much for this reminder and thank you for this message today. That everyone, Father God, listening, let the darkness in their lives be casted out and light comes into them, Father. I speak this, whatever the situation or whatever the circumstances, at wala pong dilim na kaya niyang i-wipe out ang liwanag, O Diyos. Kundi kahit gaano kaliit ang liwanag, kaya niyang i-wipe out ang kahit pinakamadilim na dilim. Lord, salamat po. Sapagkat ang aming Panginoon sa Kristo ang siyang liwanag na siyang gabay po namin. Ang Panginoon sa Kristo ang siya naming tagumpay sa anumang sirkumstansya ng aming buhay. At salamat, Lord, that you are holding our hands so that we can walk on water back to the boat. We can walk on any circumstances back to our safety, to our dwelling place, Lord. Minsan lumayo na kami, napalayo na kami, Panginoon, at lumulubog sa anumang problema. Pero dahil hinawakan mo kami, Lord God, lumalakad muli kami sa ibabaw ng anumang problema, papunta sa aming pong
safety to our place of worship, Lord God, sa aming kinalalagyan. Ama, salamat po. I speak blessing to everyone listening right now in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah.